Hello Aquarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Saan po'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first card ni Aquarius, we have animal totems. Ayan. So, maaari, Aquarius, na siguro you have a situation dito wherein you need to, um, there is a situation na kailangan mo ng guidance ng divine universe and gagamitin, no, in this case gagamitin ng divine yung animals, para magpadala sa inyo ng mensahe, magpadala sa inyo ng ng lesson, yung gano'n, ano. Depende sa pangangailangan ninyo, depende sa inyong sitwasyon. But in this case, yun nga, no, a specific kind of animal will be sent to your path by the divine to send you that special message para sa'yo that would inspire you or motivate you or will enlighten you, no, kung ano ang dapat na gagawin mo sa buhay. Okay? Yung kung ano man ang specific kind of animal na laging nandiyan, laging susulpot sa buhay mo, kahit saan makikita mo, 'di ba? Hindi lang sa actual kundi kahit sa TV, sa ano mo 'pag nagba-browse ka ng social media mo or sa kahit ano man ano na tinitignan mo, pinapanood mo, maaring makita mo yung specific kind of animal na 'to. And once na na-figure out mo na may mensahe yan para sa'yo, napapansin mo na teka lang, parang lagi ko 'tong nakikita, you know? Once na naf na na na, figure out mo na yan ay may mensahe para sa'yo and yung animal na yan is your animal totem na lagi-lagi yan susulpot sa buhay mo, lagi-lagi yan magpaparamdam sa'yo and that is your animal totem. And, once na, kunyari napapansin niyo, let's say for example, 'di ba, specific kind of, let's say for example ano, yung grasshopper, 'di ba? Kunyari yung grasshopper na yung sa tingin ninyo, yun ang animal totem ninyo and, kung hindi pa kayo sigurado, meditate on it, pray on it, 'di ba? Hingi ka ng ano, ng clarity, hingi ka um ng enlightenment sa divine universe 'no, kung ito nga ba, hingi ka ng sign, ito nga ba talaga yung animal totem ko, 'di ba, yung grasshopper na 'yan. So, ipagdasal ninyo kasi, hindi kayo hihindian ng universe, ibibigay at ibibigay sa'yo kung anong kailangan mo. And in that case, gusto mong masiguro if that is your animal totem, that is your guide, yung gano'n ano. So, malilinawan ang isipan mo for sure. So, yun, merong ano 'yan, 'no, merong mensahe kaya 'yan ang animal totem mo. There is a special message that the universe wants you to know, 'di ba? Kaya ginagamit niya yung animal totem mo na 'yan to um, bring you clarity, bring you the guidance, bring you the lesson na kailangan mo sa iyong specific situation. Okay? So, at yeah, kung kunyari, yung grasshopper nga, i-google ninyo, search ninyo ano yung symbolism, no? I-search niyo symbolism of animal totem na grasshopper, 'di ba? So, sa example lang na grasshopper yung animal totem ninyo, but siyempre iba-iba tayo ng animal totem, kaya kung ano man yung specific animal na napapansin ninyo na sa tingin ninyo, yun yung animal totem ninyo, then yun ang i-search ninyo para alam mo kung ano yung symbolism nito, ano yung hatid na mensahe ng universe sa'yo. Okay? So, speaking of mental clarity, nandito yung wisdom of the Magi. So, feeling ko dito, magkakaroon ng kalinawan talaga ang inyong isipan. Maybe there is something that you've been asking the divine na bigyan ka ng kalinawan sa inyong isipan, bigyan ka ng gabay, um, bigyan ka ng direksyon, 'di ba? Ipakita sa iyo ang tamang direksyon and maaring ito na 'yon, 'di ba? Um, Maaring papasok na 'yan sa isip mo, yung kalinawan, 'di ba? So, we have up from the depths, releasing difficulty, which is really beautiful kasi paakyat ka na doon, 'no? Galing ka dito sa rock bottom,
na punto ng buhay mo and paakyat ka na, punta ka na sa liwanag. Ibig sabihin nito, no, na nahanap mo na din yung clarity talaga, nasolusyonan mo yung inyong problema, na nahanap mo na dito yung solusyon sa mga problema mo, nahanap mo na yung way out, 'di ba? Sa mga challenges na pinagdadaanan mo sa buhay, and be ready, get ready to embrace the newness of life, okay, na sasalubong sa iyo rito. Kasi galing ka sa tagumpay, 'no, tinapos mo na dito kung ano man ang difficult situation na 'to at magsisimula ka ng bagong buhay. You are going to start to embrace, 'di ba, a new life, okay? Kaya be ready for that. So, and congrats, 'di ba? Kasi finally na nasolusyonan mo na or nalusutan mo na kung ano man ang problemang nandiyan diyan. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. So, we have courage and finding. Ayan. So, siguro, yung mental clarity na to, nakapag-ano 'to sa inyo, nakapagdala sa inyo ng liwanag talaga sa inyong kaisipan. Kaya nahanap niyo na kung ano man dito yung hinahanap ninyo. So, feeling ko dito you are seeking for direction in life, puwedeng gano'n. At, maaring nahanap mo na 'yan, 'no, na-realize mo na 'yan, na alam mo na kung saan ka papunta. Maaaring ngayon sigurado ka na, 'no, kung anong path ang pupuntahan mo or anong direksyon ang tatahakin mo, 'di ba? Kaya masaya siya, you know. So, we have courage, maaaring, ito yung naging kapital ninyo para mapagtagumpayan ninyo kung ano man ang problemang ito, okay? Maaari na yung courage na 'to, ito yung naging ano mo, um ito yung naging kapital mo para sa pagharap, 'di ba, sa iba't ibang klaseng hamon ng buhay, 'di ba? Yung gano'n. But definitely, this is good. This is good na with the courage, 'no, na binuhay mo sa puso mo. Eto na, makakaahon ka na sa chaos, makakaahon ka na sa problema, makakaahon ka na sa kung anumang klaseng, difficulty yung pinagdadaanan mo. So, we have compassion. Ayan. So, maybe you're also going to be very compassionate sa ngayon, or maaaring kayo yung nangangailangan ng compassion. 'Di ba? So, either way, pupuwede kasi na ang iba sa inyo baka kailangan din ninyo ngayon ng tulong in any way, shape, or form. Baka kailangan niyo rin ng merong makikinig sa'yo, baka kailangan mo rin ng susuporta sa'yo, yung mga gano'n. Alright? So, good luck. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap dito for Aquarius. So, tignan natin kung ano pa ang mga mensahe para sa'yo. So, we have the Five of Wands. Ayan. So, si Five of Wands, this could be conflict, no? Maaring conflict ito. Maaring conflict ito with another person. Maaring meron kayong hindi pagkakaintindihan ng kung sino man. Pwedeng ganun ang ganap. Or po pwede rin na meron kayong diskusyon, 'di ba? Ah, pupuwedeng ano 'to, work situation, 'no, na-pick up ko dito baka work situation ito. Baka merong hindi kayo napagkakasunduan, 'no, ng mga kasamahan mo sa trabaho. So, we have Star, wow. So, new beginning ito, Aquarius, napakaganda, napakaganda. Kasi parang ano 'to, new beginning ito na nanggagaling kayo doon sa ganitong sitwasyon na mahirap, 'no, you are coming out of a difficult or you're coming out of a very difficult situation at mapupunta kayo ngayon sa ginhawa, 'di ba? Makakapagsimula na kayo ng bagong buhay na mas maginhawa na kayo, mas maganda na yung inyong sitwasyon, yung gano'n, 'di ba? At saka possible din na sa ngayon, ano na kayo, talagang punong-puno kayo ng optimism, 'di ba? Maaaring punong-puno kayo rito ng
tibay ng loob, tatag ng dibdib, 'di ba, na harapin ang bagong hamon ng buhay sa new beginning na haharapin ninyo. Pero mas confident na kayo ngayon, mas matibay na for sure ang dibdib ninyo kasi galing kayo sa success, 'di ba? Meron kayong pagtatagumpayan dito, meron kayong problema na pagtatagumpayan kaya mas malakas ang loob mo, mas yung parang kahit anong problema po puwedeng dumating sa buhay mo, alam mo 'yun, it will be easier for you, 'di ba, to navigate that kasi mas marami ka ng pinagdaanan sa buhay, mas marami ka ng natutunan. So, we have Three of Pentacles. Ang maganda rito laging lagi kang kasangga, laging merong tumutulong sa'yo or maaaring tinutulungan ka because puwedeng humingi ka ng tulong sa kanya or pupuwedeng yung taong ito talaga laging by your side, 'no? Laging nandiya-diyan para sa'yo, laging nakasuporta sa'yo. So, pupuwedeng gano'n ang ganap nito. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.